Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, JMS TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's video, SMNI, paparusahan ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. So guys, mainit na pinag-uusapan ngayon lalo na yung SMNI, di ba? Nung nag-fake news, itong si Eric Celis. So, pinatawag ng Kongreso, nagka-hearing, at inamin niya na hindi niya na-validate ang kanyang source. Nagumastos din si Martin Romualdez, speaker ng Kamara, ng 1.8 billion pesos. So, inamin niya doon, guys. So, ngayon, bakit pumasok yung KBP? Kasi pumasok yan, guys. Unang-una, sinita sila. Kaya nga ito ang balita guys. Ayon sa Philippine Star, SMNI flag for allowing non-KBP accredited broadcasters to go on air. So yun guys, napakalinaw, di ba? So sabi ng KBP, bakit nyo inalaw na magsalita yung si Eric, si Loren Badet, kung sino-sino pa. Actually, pati si Duterte, di ba? Kasama din dyan dahil hindi na rin naman sa broadcaster, di ba? So, sabi ng KBP, wala na mga accredited dyan. Bakit yung pinagsasalita on air? Di ba? Matagal na natin nakikita yan guys. Panahon pa ni Duterte noong 6 years ago. Lagi yan. Dyan sila nagre-red tag at kung ano-ano sinasabi. Yung pala guys, hindi pala sila accredited ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kasi meron pala yan guys na meron silang meron yung rules and regulation na kailangan muna mag-training, siguro may mga certain silang kailangan atinan, tapos bibigyan ng certificate o accreditation para maka-broadcast na sila, para alam nila yung code of ethics, di ba? Kasi ano yan nakikita ng maraming tao yan, naka-live kayo, kung ano sinasabi mo, naniniwala sa'yo. Kaya kung nagpi-fake news ka, hindi alam nung nanonood sa'yo, nalilinlang nila. So nagpapakalat ka ng fake news, disinformation. Kaya nga nakakatawa itong si Rocky, di ba? Nang sabi niya, may banta sa ating kalayaang pamamayag, di ba? Kasi nga daw, yung SMNI, mukhang tatanggalin ng prangkisa. Pero siyempre, paano sasabihin bantayan? Kung pinagkakalat mo naman ay fake news o disinformation. Natural, hindi yan banta. Di ba? Hindi yan banta, nililin lang mo tao, di ba? Yung mabuting balita at tamang balita, yun ang kailangan di balita nila. Lalo na nasa mainstream media sila, di ba? Free TV, daming nanonood sa kanila. Kaya nga, ito talagang sila Eric Celis, Loren Badoy, sila Roque, Panalo, talagang sinasabi ng gusto nila guys. Dahil nasanay sila nung panahon ni Duterte, wala namang sisita dyan guys. Kasi yan ang kampo nila o yun ang quota nila, di ba? Even si Duterte, di ba, mayroon ng regular ano dyan regular show, di ba? Yung gikan ng China, ng China ng masa, guys, di ba? So, regular na. Tapos, siyempre, nung nagka-hearing, sinasabi ng abogado ng SMNI, hindi namin control kung anong sasabihin nung host, di ba? Sinasabi na, o yung journalist, kung anong sasabihin nila, hindi namin yan stand. Pero hindi bumenta sa kamera. Kasi nga, di ba, ikaw ang may-ari ng kumpanya, ikaw yung may responsibility dyan. Dapat kahit pa paano, alam mo kung ano yung pag-uusapan, ano yung ibang broadcast, di ba? Kasi hindi lang naman niya guest. Sana kung isang araw lang yan na-guest, ayos na, guest lang. Hindi, host sila, di ba? Ang tagal nila sa SMNI, lagi silang dyan dumadaktak, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi. Kaya yan, sinisiraan si Martin Romualdez, nagkumastos sila ng 1.8 billion, tapos nalaman hindi pala totoo. So, yan ang delikado, di ba? So ngayon, di pa patawag pa sila, iimbestigan pa ngayon. Malamang sa alamang, guys, matatanggal pa yung franchise ng SMNI. Kasi nakita niya, guys, di ba, kahit panoorin niyo yung mga talagang broadcast, di ba, kagaya nila Mel Chanco, Corino Sanchez, Karen Davila, di ba, Julius Babaw, Ted Pailon. So, pag talagang nagbabalita sila, talagang credible. At talagang bawat bitaw nila ng salita, kailangan tama. At kung nagkakamali sila, halimbawa, mali yung pangalan, mali yung lugar, kinokorek nila kagad.
Di ba, nagkamali sila. Siyempre, dahil live yan, tuloy-tuloy. Tapos babalikan nila. Sasabihin nila, nagkamali kami. Ito pala yung dapat sabihin namin. Sinasabi ka agad nila. Kasi nga, wrong information yun, no? Disinformation. Fake news kasi yun pag hindi nila kinorek. On the spot, kinokorek nila, guys. Ganun sana dapat. Ang SMNI, hindi. Batikos dito, batikos to. Walang nagko-correct sa kanila. Kahit yung SMNI, hugas kami kagad. Wala kami kinalaman dyan. Bahala sila doon. Parang gano'n, di ba? Hello, kumpanya mo yan. Di ba? Kumpanya mo yan. Bakit pinapabayaan mo lumalabas yung mga disinformation o fake news, di ba? So, actually guys, yung KBP na yan, private ano yan, organization. Hindi naman yan sa gobyerno. Pero siyempre, yun ang rules nila bilang isang journalist, di ba? So, kailangan nasasala din nila yon. Dapat nga noong pa na yung KBP na yun, noong pa yun ano eh. Ba't ngayon lang din sila nagsasalita, di ba? Ngayon lang nila napapansin. Parang MTRCB, di ba? Matagal din natutulog guys, di ba? Yung nakaraan lang. Yung usapin na kay Vice Ganda, kay Wally Bayola. Tsaka lang sila nagigising pag lumalabas yung social media. Pag nagtitrending na, marami ng complaint, marami nagreklamo, tsaka lang sila uma-action. Hindi ba dapat binabantayan nila yan? Minomonitor nila. Ito, fake news to. Bawa, sabi fake news to. Pagka nakita na kagad, punta na kagad, papag-reporte na sa KBP. Di ba dapat ganun? Huwag na hintayin na magkaroon pa ng ganyan. Kaya yung tuloy, lalo silang nasilip. Even yung KBP, dapat aware sila ganyan. Pati yung MTRCB. Diba? Yun yung panahon ng Duterte guys, diba? Mura ng mura, pero pinatawag ba siya? Hindi. Kasi presidente siya, diba? Pero bawal lang magmura sa national TV kasi nga free TV yan, marami na nanonood. Pero hindi siya pinagbawalan. Ganon din sa KBP kung ano-ano bang na dapat sana sila may obligasyon. So, dito natin makikita guys na talagang dapat yung organization man yan, government office man yan, dapat alis to sila pagdating sa rules and regulation para at least ma-maintain yung credibility, di ba? Lalo na sa pag-broadcast. Kaya isa may nanonood na bata pa dyan, merong wala namang alam sa politika, wala nang alam sa sitwasyon, maniniwala sila dahil yun ang binalita mo. So, abangan natin guys kung anong mangyayari dito. Mahaba-haba pa to. Abangan natin kung magsasara nga yung SMNI dahil marami pa silang nakikitang grounds. Kaya tingnan natin kung sino ang talagang pinakamatigas guys, yung camera ba o si Caselis ng SMNI. Alright? So, ganito lang po. Abangan yung susunod ko ba. Thank you very much.